Sa unang araw ng buwan, parang nanibago si Nina dahil ang unang pumasok sa utak niya ay hindi tungkol sa trabaho, kundi sa kanyang wedding checklist. Wedding gown fitting, final food tasting, video call with the stylist, updated guest list at kung ano-ano pang may kinalaman sa kasal nilang dalawa ni Steven. Pagmulat pa lang ni Nina ng mga mata, napangiti na siya. May tuwa sa dibdib niya na parang bata sa Pasko. Kahit inaantok pa, kinapa niya ang phone sa tabi ng unan dahil sa pagtawag ni Steven. "Good morning, love. Huwag mong kalimutan ang fitting mo mamayang 2 p.m. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho." Paalala ng fiancé niyang si Steven. Napangiti si Nina. Tumayo at sumandal sa headboard bago magsalita. "Yes, fiancé. Ready ng bride mo?" Tumawa naman si Steven. "Bride ko talagang pinakamaganda. Kita tayo mamaya." Parang humigpit ang puso niya sa kilig. Kahit 2 taon na sila ni Steven Andrade, hindi pa rin kumukupas ang kilig, ang tamis, at ang kalmado nitong presensya. Kaya hanggang ngayon, talagang steady pa rin ang kanilang relasyon. Sobrang healthy at stable ng kanilang pagsasama. Pagbaba ni Nina, bumungad ang kanyang ina na abala sa pag-workout. "Anak, huwag kang kumain ng masyado bago ang fitting para hindi sumikip ang gown mo." Napailing si Nina at mahinang tumawa. "Ma, kahit naman kumain ako buong araw, sinukat na nilang gown based sa katawan ko. Huwag ka na mag-alala." Ngiting-ngiti naman si Felicia. "Excited lang ako, anak. Ang ganda mo kagabi sa video call natin. Iba ang aura mo kapag suot ang wedding gown." Naramdaman ni Nina ang excitement na parang sumisiklab sa dibdib niya. Naalala niya ang moment ng proposal. Isang tahimik na gabi sa baybayin, si Steven nakaluhod, nanginginig ang kamay habang may hawak na singsing. Hindi bongga, walang fireworks, pero sapat ang sincerity para maging unforgettable para kay Nina. Sa dining table, habang kinakain niya ang scrambled eggs, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Maingay ang GC dahil sa kanyang mga kaibigan na bridesmaid. Supportive palagi ang mga ito sa kanya. Naisip niya tuloy na sobrang blessed niya. Walang toxic, walang alitan at walang away pamilya. Hindi tulad ng ibang bride-to-be na may issue muna bago ikasal. At maswerte si Nina dahil napapaligiran siya ng mga taong wala siyang problema. Pagkatapos niyang kumain, tumawag ang wedding planner niya na si Ate Celine. "Hi Nina, good morning. I just sent the revised timeline. May nailipat lang tayo ng counting schedule sa morning of the wedding. Pero everything else is good." "Thank you ate. Padala mo rin po sa email please." Sumagot naman ito. "Already sent. And Nina, magiging magandang wedding mo. Ramdam ko." Napangiti si Nina. "Thank you po. Sana nga." "Hindi sana. Sigurado. Kasi alam kong pinaghandaan ninyo to." Sagot ni Celine. "Ikaw at si Steven, madaling makipag-negotiate sa inyo." Napangiti naman si Nina. Masaya siya na walang kahit anong aberya. Gusto niya rin naman kasi na wala silang problema sa mismong araw ng kasal. Nang sumapit ang hapon, abala naman si Nina sa fitting. Habang nag-aayos, dumaan si Felicia sa kwarto niya. Ayos na ayos ang buhok, naka-light makeup at nakadress na parang may lakad. "Ma, wow, saan nagpunta mo? Date?" "Titingin lang ako ng regalo para sa'yo." Sagot ng mama niya, sabay iwas ng tingin. "May pupuntahan lang ako, but I'll be back before dinner." Medyo nagtaka si Nina. Sanay siya sa mama niya na transparent at clingy. Pero lately, napapansin niyang may mga araw na parang nagmamadali itong umalis. "Okay, ingat po," sabi ni Nina, pero hindi na niya sinundan ng tanong. Hindi siya mapagduda. Hindi siya mapag-isip ng masama. Matanda na rin naman ang mama niya
at alam na nito ang ginagawa. Pagdating ni Nina at Steven sa fitting venue, sinalubong sila ng assistants na may hawak na measuring tapes at fabric samples. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Uriel Andrade, ang ama ni Steven na nasa tapat ng butik. Kausap ang isang tao sa phone. Nakatayo ng relax, gwapo rin kahit medyo may edad, at talagang mabait katulad ng asawa nito na si Daniela. "Bakit nandito ang daddy mo? Tapos na siya sa fitting?" tanong ni Nina. Tumangon naman si Steven. "Oh, mamaya. Aalis na rin siya, may lakad daw eh." Tumango-tango siya. Nang magkatinginan sila ng kanyang future father-in-law, agad naman siyang kumaway bilang pagbati. Kumaway din naman ito sa kanya. Maya-maya ay pumasok na sa fitting room si Nina. Sumunod naman si Steven na dala ang bag niya. Tinulungan siyang magbihis ng mga assistant. Pagkakita niya pa lang sa wedding gown, napangiti na siya. May pamahiin na hindi matutuloy ang kasal kapag sinukat ang gown. Pero hindi niya sinunod dahil gusto niya talagang matest kung sakto ang gown sa katawan niya. Hindi naman siya naniniwala roon, lalo pa at wala namang dahilan para maantala ang kasal nila ni Steven. Ang hindi niya nalang ginawa, hindi niya pinakita sa mapapangasawa para surprise naman yon. Pagkatapos ng fitting, kumain sila sa paborito nilang cafe. Nag-uusap tungkol sa honeymoon options, hotel bookings at kung ano-ano pang bagay. "Love," sabi ni Steven, "kung kaya ko lang madaliin pang araw, ginawa ko na." Napahawak si Nina sa kamay nito. 6 months na lang, Steven. Kaunti na lang. Kaya natin to. Handa siyang maging asawa nito. Walang pag-aalinlangan at walang takot. Pag-uwi ni Nina, naabutan niyang hindi pa umuwi si Felicia. Hindi naman siya nagtaka roon. Single mom ang kanyang ina, at ngayong mag-aasawa na siya, mas madalas na itong lumalabas kasama ang mga kaibigan. Hinahayaan niya na lang. Minsan nga ay inaasar niyang mag-asawa na lang, pero wala namang pinapakilala. Batang ina si Felicia nang magbuntis sa kanya. Hindi pinanagutan ng kanyang ama, kaya silang dalawa lang sa buhay. Nagkaroon naman ito ng boyfriend, pero hindi rin talaga nagtagal, kaya nag-focus na lang itong maging ina para sa kanya. Pero kung sakali na mag-aasawa ang kanyang mama, hahayaan niya ito. 40 years old na si Felicia, pero parang 30 years old lang. Dahil magandang lifestyle at talagang baby face. Kapag nasa labas sila, napagkakamalan nga silang magkapatid. Isang araw, dumating sina Nina at Steven sa malaking dining hall ng bahay ng mga Andrade. Classic ang itsura ng bahay. Malinis, may mga eleganteng kahoy, at talagang may masasabi sa buhay. Ganoon halos ang lahat ng family dinners nila. Masaya, maingay, at puno ng kwentuhan. Pero nang gabing yon, may kung anong kakaiba. Hindi naman agad napansin ni Nina. Busy pa siya sa paglalagay ng dala niyang small cheesecake sa mesa, habang si Steven ay kinukumusta ang mama nito na si Daniela. "Anak, Nina, ang blooming mo," sabi ni Daniela sabay yakap sa kanya. "Ang payat mo na, baka mamaya hindi ka na kumakain." Tumawa naman si Nina. "Hindi tita, kumakain naman po. Masaya lang po talaga ako kaya siguro blooming po ako." Pero ang ngiti niya ay naputol nang mapansin niyang nasa dulong bahagi ng mesa si Felicia. Nakikipag-usap ang mama niya sa ama ni Steven. Wala namang dapat ibig sabihin. Medyo nabother lang si Nina na nag-uusap ang mga ito ng pabulong at halos sabay na tumatawa. Pero naisip niya rin na masyadong maingay sa bahay, kaya siguro nagbubulungan ang mga ito. Bukod doon, alam niyang kababata ng mama niya si Uriel. Kaya nga nang magkakilala ang mga magulang nila, nagkagulatan na lang silang lahat na magkakilala pala ang kanilang mga magulang. Napatingin siya kay Daniela
na nakikita naman ang closeness ni na Uriel at Felicia. Pero wala naman itong reaksyon. Naisip niya na lang na wala yung mali siya. Ayaw niya lang sigurong may maisip ang pamilya ni Steven. Siyempre, mas magandang close si Felicia kay Daniela kaysa sa ama nito na si Uriel. Subalit kung parehong welcoming ang presence ng magulang ni Steven, wala naman siyang magagawa. Maya-maya ay lumapit siya sa mama niya habang papunta sa upuan. "Ma, tabi ka na sa amin ni Steven?" Napalingon si Felicia at agad na napangiti. Oo. O anak, sige, sa inyo na ako tatabi." Napansin ni Nina ang paraan ng pag-iwas ng tingin ni Uriel. Pero hindi niya yun binigyan ng mali siya. Dumiretso na rin naman kasi ito sa asawa nitong si Daniela. Maya-maya ay umupo na ang lahat at nagsimula ang dinner. Masaya ang naging usapan sa hapag. Si Daniela masigla palagi habang nagkikwento ng mga bagay-bagay. Mas madalas na maingay ang mga babae kapag magkakasama sila. Habang nag-uusap sila ni Daniela, napansin niyang si Uriel ay paminsan-minsang sumusulyap kay Felicia. Parang nagkakaintindihan ang mga ito sa pamamagitan ng tinginan. Medyo nawala ang ngiti ni Nina. Alam niyang magkaibigan ng dalawa, pero bakit parang ang weird? Napalingon siya sa kanyang mapapangasawa. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Steven. Pero si Steven, busy na nakikipagkulitan sa nakababata nitong pinsan na si Mia. "Nina, kain ka pa?" tawag ni Daniela. "Ay, opo tita." Sinubukan niyang ibalik ang focus sa pagkain. Pero habang tahimik siya, naririnig niya ang mahinang pagtawa ng mama niya at ni Uriel. Hindi naman makausap ang mga ito. May kanya-kanyang topic. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya mapakali. "Nina?" bulong ni Daniela habang nilalagay ang bagong serving ng gulay sa plato niya. "Buti at hindi stress ang mukha mo kahit malapit na ang kasal." Ngumiti naman siya sa kanyang future mother-in-law. "Sobrang excited po kasi ako, tita. Kaya hindi po pwedeng stress ako sa kasal namin. Kailangan maganda pa rin." Habang nag-uusap sila, napansin niya ulit si Felicia. Kumukuha ng sabaw si Uriel at si Felicia naman ang nag-aabot ng bowl. Pero bago pa man abutin ni Uriel, nagtagal ang kamay ng mga ito sa isa't isa at hindi agad binitiwan. Mabilis lang yon, ilang segundo, pero sapat na para makita ni Nina. Parang may dumaloy na malamig na pakiramdam sa kanyang tiyan. "Love," bulong ni Steven sa kanya. "Okay ka lang?" Napakurap si Nina at saka ngumiti. "Oo naman, napagod lang sa fitting kanina." "Halika, mamaya, dessert tayo," sabi ni Steven sabay pisil sa kamay niya. At sa isang iglap, bumalik ang pakiramdam ng saya kay Nina. Pilit na lang niyang binaliwala ang mga nakita at naobserbahan. Baka masyado lang siyang nag-overthink sa closeness ng dalawa. Ganoon naman talaga ang nanay niya kahit sa ibang kaibigan nito na lalaki. Pag-uwi nila, sumakay sila sa kotse ni Steven. Tahimik si Nina habang nakahawak sa bulsa ng dress niya. Nasa likod naman si Felicia na abala sa cellphone nito. "Love," tawag ni Steven habang nagdadrive. "Thank you for tonight." Binigyan niya lang ito ng isang ngiti. Maya-maya ay nakauwi na rin naman sila sa bahay. Habang umaakyat sila ni Felicia sa hagdan, pinagmamasdan niya ang kanyang ina. Hindi niya alam kung dapat niya bang sabihin ang doubts niya o dapat na sarilihin na lamang. "Mama," mahina niyang tawag dito. Natigilan si Felicia sa pag-akyat at lumingon sa kanya. "Yes, anak." Matagal niya itong tinitigan. Habang nakangiti siya rito, napagtanto niyang masyadong soft ang kanyang mama para pagdudahan ng ganoon. Wala naman siguro itong gagawing ikasasama ng pagkatao nito. "Wala, ma." Mahina niyang usal at yumakap dito. "I love you.
Thanks dahil palagi kang nasa tabi ko. Tumawa naman ang kanyang ina. Palagi akong nandito dahil anak kita. Kahit mag-asawa ka na at magkaroon ng anak, nandito pa rin ako sa tabi mo. Hindi ako mawawala, Nina. Sa sumunod na mga araw, hindi mawala sa isip ni Nina ang mga sulyapan at bulungan sa dinner. Pero gaya ng palagi niyang ginagawa, pinili niyang huwag pasanin ang nararamdaman. Mas madali kasing maniwala na wala lang yon at baka nag-o-overthink lang siya. Isang gabi na umuwi si Nina, nadatnan niya si Felicia sa sala. May hawak itong cellphone at may maliit na ngiti sa mga labi. Ma? Tanong ni Nina. Nagulat si Felicia at agad pinatay ang screen. Oo, anak. Maaga ka. Sinong kausap mo, ma? Umawang ang bibig nito. Si tita mo lang. Tinatanong kung ano ang dala ko sa reunion. Pero alam ni Nina na hindi yon ang smile na para kay Tita Ruth. Hindi yun ngiti na para sa pamilya. Gayunpaman, binaliwala niya yon. Nang linggong yon, lumabas sila ni Steven para pumili ng wedding giveaways. Habang hawak-hawak ni Nina ang maliit na kahon ng scented candles, napansin naman ng mapapangasawa niya ang kanyang katahimikan. Nina, lumapit si Steven. Ang tahimik mo lately. Okay ka lang ba? Kung meron mong mga bagay na bumabagabag sa'yo, sabihin mo. Gusto niya na sanang sabihin. Gusto niya talaga. Pero nang tinitigan niya si Steven at ang mga mata nito na puno ng tiwala at pagmamahal, parang biglang nawala ang lahat ng dapat niyang sabihin. Love, mahinang sabi ni Nina. I'm just overwhelmed sa wedding. Lumuwag ang ekspresyon ni Steven. Hinila siya nito sa yakap at doon naisip ni Nina na hindi dapat siya nag-iisip sa mga bagay na hindi naman siya sigurado. Sa mga sumunod pang araw, nag-decide sila ng mama niya na magpaganda na muna. Habang nasa salon sila ni Felicia, nakita niya ang mama niya na biglang nag-check ng phone. Ngumiti, tapos nag-type ng mabilis bago biglang mag-delete. Sinubukan ni Nina na idaan ito sa tawa. Ma, sino yan? Parang kinikilig ka. May dinidate ka ba? Nako, wala to, sabi ni Felicia. May pinag-uusapan lang kami ng mga kumare ko. Pero hindi niya maintindihan kung bakit kailangang mamula ng ganoon ang kanyang ina. Pero katulad ng palagi niyang ginagawa, iniwasan niya ulit yun na isipin. Ayaw niyang paghinalaan ang kanyang ina. Gabi na pero hindi gaanong malamig ang hangin. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho at pag-aasikaso sa wedding preparations, naisip ni Nina na maglakad papunta sa kanto para bumili ng ulam. Nagsasawa na kasi siya sa mga ulam sa refrigerator nila. Parang gusto niya ng paborito niyang sisig. Pagdating ni Nina sa dulo ng street, narinig niya ang tunog ng isang pamilyar na kotse. Sedan na kulay blue. Alam niyang kotse yon ng ama ni Steven na si Uriel. Iniisip niya kung ano ang ginagawa nito sa village nila. Pinanood niya muna habang bumabagal ang takbo ng sasakyan. Nakapark ito sa mismong dulong parte ng kanto, sa bahaging madilim, tahimik at walang tao. Ang weird, bulong niya. Kay Tito Uriel ba talaga tong sasakyan? Sakto, bubunot na sana siya ng cellphone nang bumukas ang pinto sa driver's seat. Lumabas doon si Uriel at agad na umikot papunta sa passenger side para pagbuksan ang kasama nito. At nang lumabas, nagulat siya dahil yon ay walang iba kundi si Felicia. Nanlamig ang katawan ni Nina. Hindi pa siya nakagalaw nang makitang hinawakan ng kanyang future father-in-law ang mama niya sa braso. Walang ibang ilaw kundi streetlight sa malayo, pero sapat para makita ni Nina ang hindi niya dapat makita. Si Uriel na hinila si Felicia papalapit at si Felicia na hinayaan ang ama ni Steven na halikan ito sa mga labi. Pagkatapos ng ilang segundong halik,
Nagyakapan ang mga ito roon na parang mga teenager na nagtatago sa dilim. Para siyang nastak sa lupa. Parang itinapon sa yelo si Nina. Nanlaki ang mga mata at nanlalata ang mga tuhod. Maya-maya ay lumabas si Felicia sa liwanag at nakita siyang nakatayo roon. Anak? Bakas ang panik sa mukha ni Felicia. Nina, napaatras si Nina. Ma, ano to? Hindi agad nakasagot si Felicia. Nagmamadaling lumapit si Uriel pero hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Para bang mga daga na nahuli nang hindi alam ang gagawin. Anak, magpapaliwanag ako, saad ng kanyang ina na para bang makakalimutan niya ang mga nakita niya. Ma! Singhal niya rito. Tumulo ang mga luha ni Nina. Hindi niya alam kung dahil sa sakit, sa pagkabigla, o dahil naunawaan niya na hindi mali ang intuition niya. Talagang may nangyayari kina Felicia at Uriel. Anak, please. Nanginginig ang boses ni Felicia. Huwag ka munang... Ano to? Ulit ni Nina. Ma, ano to? Ang dami-daming lalaki. Bakit daddy pa ni Stephen? Bakit sa asawa ni Tita Daniela? Mama, may asawa siyang tao. Sinubukan siyang hawakan ng kanyang ina. Nina, totoong may relasyon kami. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tuloy-tuloy ang luha niya at hindi makapaniwala sa kanyang ina. Gano'n na katagal? Tanong ni Nina. Gano'n na kayo katagal na ganito ni Tito Uriel? Hindi agad sumagot si Felicia. Para bang pilit pa nitong tinatago ang kalokohan kahit huling-huli na. Gano'n na katagal, ma? Ulit ni Nina at mas mariin ang boses. 7 months, sagot ni Felicia at hindi na makatingin sa kanya. Parang nabingi si Nina. 7 buwan nang may ugnayan ang mga ito na higit pa sa pagkakaibigan. 7 buwan ng sulyapan. 7 buwan ng bulungan at mga lihim. 7 buwan ng pagtataksil at halos hindi makahinga si Nina sa mga nalaman niya. 7 buwan? Ulit niya. Ma, bakit? Bumagsak ang mga luha ng kanyang ina. Nina, anak, hindi namin ginusto. Hindi niyo ginusto? Singhal ni Nina. Ma, ginusto mo. Tatagal ba yan ng ganyan kung hindi mo ginusto? Ikaw ang nagbigay sa akin ng advice sa relasyon. Ikaw ang palaging nagsasabi sa akin na maging tapat. Ikaw ang nagsasabi na mahalagang respeto. Pero itong ginawa mo, Mama, nakakawala ng respeto. Hindi mo man lang iniisip ang maaapektuhan kami ni Steven sa ginawa niyo ni Tito Uriel. Napahikbi na ang kanyang ina. Anak, nagmahal lang naman ako. At si Tito Uriel, napalingon siya sa ama ni Steven. Tatay ng fiancé ko? Sinong niloloko niyo? Mama, wala akong pakialam kung mahal niyong isa't isa pero mali ito. Maling-mali. Hindi nakasagot si Uriel, pero sinubukan pa rin ito. Nina, huwag kang magalit sa mama mo. O humihingi ako ng... Please. Putol ni Nina. Huwag ka magsalita. May asawa ka. Ang bait ni Tita Daniela pero pinagtataksilan mo lang. Ginawa mo pang kabet ang mama ko. Mataman siyang tiningnan ng kanyang ina. Nina, anak, hindi ko alam paano nangyari. Hindi ko sinasadya. Napalapit lang ulit kami. Mabait siya sa akin. Tumulong siya sa... Hindi yan excuse. Umangat ang boses ni Nina. Ma, kahit gaano ka nasaktan nun, kahit gaano ka nag-iisa, papa ng fiancé ko ang pinili mo. Mama kita, pero mukhang ikaw pang sisira sa kasal ko. Hindi na makaangal si Felicia. Nanginginig ang mga labi nito at sinusubukan pa rin na depensahan ng sarili. Nina, natakot ako. Hindi ko ginustong masaktan ka. Kaya tinago ko. Please, believe me. Nagmahal ako. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito.
Kung ayaw mo akong masaktan. Huminga si Nina ng malalim. Bakit mo ginawa? Mama, oo, nagmahal ka pero hindi to tama. Mama, nagmahal ka ng lalaking may asawa na. Ng lalaking ama ng mapapangasawa ko. Kawawa naman si Tita Daniela. Wala siyang kaalam-alam sa lahat ng to. Paano kapag nalaman to ni Stephen, ng pamilya nila? Ano na lang ang mangyayari sa relasyon naming dalawa? Ang selfish ninyo. At doon bumagsak ang lahat. Ang wedding, ang pamilya, ang pangarap nila at ang hinaharap niya kay Stephen. Naramdaman niya na unti-unting nawawala ang lakas sa tuhod niya. Anak, hawak ni Felicia ang braso niya pero inalis yun ni Nina. Huwag mo akong hawakan, mariin niyang sabi. Hindi niya kayang hawakan ang kamay na kagagaling lang sa lalaking magiging future father-in-law niya. Hindi niya kaya kahit isipin man lang tapos makikita niya pa na ganoon. Nina, please, sabi ni Felicia. Uwi na tayo. E-explain ko ang lahat. Ibinaba ni Uriel ang ulo. I'm sorry, Nina. Napapikit ng mariin si Nina. Akala ko, maayos kang lalaki, Tito. Nagkamali ako. You're the worst. Magsorry ka sa asawa mo, sa pamilya mo. At huling tingin niya sa kanyang ina bago siya maglakad papalayo. Umuwi siya mag-isa. Walang pakialam kahit hinahabol siya ni Felicia. Kahit anong paliwanag ang ibigay nito, hinding-hindi niya yun matatanggap. Anak, hindi sinadya. Nagsimula lang sa pagkukumustahan, sa pag-uusap habang nagpaplano kayo ng kasal. Tapos na in love ka? Marahas na nilingon ni Nina ang ina. Na-in-love ka kaya kahit kabit ka, palag-palag na lang? Hindi sumagot ang kanyang ina. Yun ang unang beses na pinagtaasan niya ng boses si Felicia. Pero wala naman kasing dahilan noon para gawin yon dahil naging mabuti itong ina. Gayunpaman, sa pagkakataong yon, may dahilan na siya para gawin yon. Nina, wala nang tigil sa pag-iyak si Felicia. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Hindi ko ginusto na masira ka. Pero nangyari na. Ma, tama na. Saad ni Nina at puno ng hinanakit na tiningnan ang kanyang ina. Huwag mo nang sabihin na hindi mo ginusto. Kasi pinili mo ang lahat ng to, Mama. Puno ng mga luhang muli niyang tinalikuran ang kanyang ina. Ayaw niya muna itong makausap. Nag-aalab ang dibdib niya sa galit. Baka kung ano pang masasakit na mga salita ang masabi niya. Lumipas ang mga araw na nawalan siya ng gana. Wala siyang gustong kausapin, ayaw niyang lumabas ng kwarto. Kahit sinusuyo siya ni Felicia, wala siyang pakialam. Nang puntahan siya ni Stephen, hindi niya rin ito gaanong pinansin. Love, ayos ka lang ba? Tanong ni Stephen nang umupo sa tabi ng kama. 2 araw ka nang hindi lumalabas ng kwarto. Ayaw mo rin daw kumain, sabi ni Tita Felicia. Mas lalong niyakap ni Nina ang unan. Kapag galing sa bibig ni Stephen ang pangalan ng kanyang ina, mas lalo lang siyang nakokonsensya. Gusto niyang sabihin ng lahat. Gusto niyang maging honest. Pero may bahagi sa kanya na gusto ring protektahan sa kahihiyan ang mama niyang si Felicia. Kinapa ni Stephen ang noo at leeg niya. Wala ka namang lagnat. Namumugto ang mga mata mo. Kaya alam kong umiyak ka. Anong problema, Nina? Alam mo naman na pwede mong sabihin sa akin kung may problema ka. Umiling lang si Nina at hindi nagsalita. Napabuntong hininga si Stephen. Paano kita maiintindihan kung hindi mo sinasabi sa akin? Come on, sabihin mo na. Nag-aalala na ako sa'yo. Hindi ka pa kumakain. Gusto ko mapanatag ako na okay ka lang. Pero pinili pa rin ni Nina na huwag sabihin. Please, huwag ka nang magtanong. Magiging okay din ako. Tinitigan siya ni Stephen ng mataman. Nang hindi na siya nagsasalita, napahinga na lang ito ng malalim. Tumayo ito ng maayos at nagtanggal na ng necktie.
Anong ginagawa mo? Tanong niya rito. Sumagot naman agad si Steven. Dito ako matutulog. Hindi ako mapalagay na ganyan ka. Hindi na kita kukulitin sa problema mo. Hihintayin kitang mag-share kapag handa ka na. Pero sa ngayon, sasamahan kita. Yayakapin kita para gumaan ang kalooban mo. Sisiguraduhin ko rin na kumakain ka. Nang tumabi ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap, tumulo na naman ang mga luha niya. Hindi alam ni Nina kung paanong magiging honest sa binata. Naguguluhan pa rin siya kung dapat bang sa kanya manggaling yon o dapat magmula kina Felicia at Uriel. Lumipas ang mga araw, kahit paano nawala na ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Gayunpaman, hindi niya pa rin pinapansin si Felicia. Pero kapag lumalabas ito, kapag may ka-text o katawagan, nagiging mapaghinala talaga siya. Saan ka pupunta, ma? Seryosong tanong ni Nina. Napalunok ang kanyang ina. Sa mga kaibigan ko. Sa mga kaibigan mo. Okay, Tito Uriel. Mahiya ka naman, mama. May asawa na yung tao. Nakikipaglandian ka pa. Bakas ang sakit sa mukha ng nanay niya. Anak, alam kong galit ka sa pagkakamali ko. Pero maniwala ka. Mga kaibigan ko lang ang pupuntahan ko. Hindi na ako nakikipagkita kay Uriel kahit nangungulit pa siya. Nakablock na rin ang number niya. Umiwas ng tingin si Nina. Na dapat at matagal mo nang ginawa, mama. Kasi hindi ko na alam kung anong iisipin ko kung pinagpatuloy niyo pa yan. Nang makaalis ang kanyang ina, napabuntong hininga na lang siya. Maya-maya ay nakahiga si Nina sa kama. Hawak ang cellphone at pinipilit mag-isip ng maayos. Ilang beses niyang inikot sa isip kung paano niya sisimulan na sabihin yon kay Steven. Alam niyang hindi niya rin kayang magtago ng lihim dito. Lalo na at parehong magulang nila ang involved. Kaya namalayan niya na lang na nasa biyahe na siya papunta sa maliit na cafe. Doon sila madalas magkita ni Steven. Kaunti lang din ang tao, kaya sure na may privacy. Steven, mahina niyang bulong. Napangiti naman ito at hinalikan siya sa pisngi. Nina, I'm glad na nag-aya ka. Naisip ko na masyado kang stress sa wedding preparations, kaya siguro nawala ka sa mood. Umupo si Nina at mahigpit ang hawak sa bag. May kailangan tayong pag-usapan. May isang bagay akong nalaman na sa tingin ko ay kailangan mo ring malaman. Tumango si Steven at ipinakitang handa itong makinig. Huminga si Nina ng malalim at sinimulang sabihin ang lahat ng walang paligoy-ligoy. Steven, nakita ko si mama at ang daddy mo. Magkasama sila sa labas ng kotse. Nagyakap, naghalikan sa dulo ng kanto ng village namin. Umawang ang bibig ni Steven. Kung anong gulat ang mayroon si Nina ng gabing yon, ganun din ang nakita niya sa kanyang fiancé. 7 buwan na sila, patuloy ni Nina at muntik nang maiyak pero pinigilan lang ang sarili. 7 buwan, habang naghahanda tayo sa kasal, habang masaya tayo, habang iniisip ko na magiging pamilya na tayo, 7 buwan na silang nagkikita ng palihim. Nabasag ang boses ni Nina. Pinilit niyang huminga ng maayos. Pinilit niya na kontrole ng damdamin pero hindi niya maikubli ang luha. Nina, bulong ni Steven at hindi makapaniwala. Alam nilang, alam mo, marahang tumango si Nina. Steven, pero naramdaman ko, parang ako may kasalanan. Parang ako ang pumasok sa sitwasyong mali. Paano tayo magpapakasal? Paano natin haharapin ang pamilya natin? Alam kong may kasalanan si mama, pero ayokong mapahiya siya ng ganun. Ang gusto ko lang itigil na nila yon. Alam kong unfair sa mama mo, pero natatakot ako para sa mama ko. Ayokong lumaki ang gulo dahil sure na maaapektuhan ang kasal nating dalawa. Tumahimik si Steven at hinawakan ang kamay ni Nina. May galit sa mukha nito pero kita niyang pinipilit nitong maging kalmado para sa kanya. Nina,
Mahal kita, namamaos na sabi ni Steven. Alam mo naman, di ba, na kahit ganito, kahit nakakagalit ang ginawa ng mga magulang natin, hindi kita sinisisi. Hindi ka nagkamali sa puso mo, sa tiwala mo, sa pagmamahal mo sa akin. Hindi naman ikaw ang gumawa ng mali. Hindi ko hahayaang maapektuhan ang relasyon natin. Ngunit naramdaman ni Nina ang bigat. Hindi sapat ang mga salitang yon. Hindi maibabalik ang nadurog na tiwala kapag nalaman na ang katotohanan. Tahimik sila ng ilang minuto at hawak ang kamay ng isa't isa sa mesa. Hindi rin alam ni Nina kung ano ang unang gagawin. Pareho silang naguguluhan ng kanyang fiancé. Steven, hindi ko alam kung paano natin haharapin to. Ang pamilya natin, ang wedding, lahat ng plano natin. Parang unti-unting natatanggal sa harap ko kapag nalaman ng mama mo ang totoong ugnayan ni Tito Oriel sa mama ko. Tiningnan siya ni Steven gamit ang mga matang puno ng sakit. Nina, alam ko. Alam kong nasasaktan ka. At oo, matindi ang nangyari. Pero kailangan nating maging matatag. Kailangan nating mag-usap, magdesisyon ng maayos. Hindi natin pwedeng patakbuhin ang sitwasyon dahil sa galit. Kukumprontahin ko si Dad. Titingnan ko kung anong gagawin niya. Hanggang kaya pang ayusin. Ayusin natin ha. Gagawa ko ng paraan. Hindi ka mawawala sa akin, Nina. Napapikit si Nina. Pero hindi ba parang nagiging selfish tayo? Lalo na sa mama mo. Oo, pero hindi rin to makakabuti kay mama kapag nalaman niya to. Mahina ang puso niya. At natatakot akong makaapekto ang totoo sa kanya. Mahina ngunit matatag ang sagot ni Steven. Hindi tayo nagmamadali. Hindi natin kailangan pilitin ang sarili natin. Put the wedding on hold. Pahinga muna tayo. Kahit ilang buwan, kahit ilang linggo. Pero wag mong sisisihin ang sarili mo. Wag mong sisisihin ang pagmamahal mo sa akin. Maayos pa to. Kausapin natin ang parents nating dalawa para itigil na nila ang ginagawa nila. Marahan na lang siyang tumango. Ayaw niya rin namang dumiretso kay Daniela. Natatakot din siya sa kalagayan nito. Hindi naman tinatago ang kondisyon ng mama ni Steven. Kaya hindi niya maintindihan si Oriel kung bakit nagawa pa nitong manloko na alam naman na makakaapekto sa mismo nitong asawa. Steven, bulong ni Nina. Salamat sa pag-intindi. Sa mga lumipas na araw, pareho sila ni Steven na nagmatsyag ng tahimik sa mga magulang nila. Pinapakiramdaman nila kung ipagpapatuloy pa rin ba ng mga ito. Pero wala naman siyang sign na nakikipagkita ulit ang mama niya kay Oriel. Miss Nina, okay lang po ba? Tanong ng wedding planner habang hawak ang mga contracts at timeline. Huminga ng malalim si Nina at pinilit ngumiti. Kailangan nating i-postpone muna ang kasal. Naggulat ang planner. Postpone? Bakit po? Hindi alam ni Nina kung paano sasagutin yon. May personal na dahilan. Kailangan lang naming mag-focus sa ilang family matters. Umawang ang bibig ng planner. Pero lahat po ng suppliers, venue, sila po ay naka-reserve na. Pwede rin pong ma-charge ang cancellation fees. Marahan na lang tumango si Nina. Oo, naintindihan ko. Babayaran naman namin. Need lang talaga namin ng kaunting adjustment ng partner ko. At habang pinapasa niyang contracts, ramdam ni Nina ang bigat sa dibdib. Ang bawat papel parang paalala ng isang pangarap na unti-unting nauuwi sa hindi pagiging sigurado ng tatahakin nila. Marami pa silang inasikaso, nag-cancel at pina-adjust. Pareho naman nilang gusto yon. Dahil pakiramdam ni Steven, hindi tamang ikasal silang dalawa pagkatapos ng mga nalaman nila. Kailangan na muna nilang ayusin ang mga issue ni na Oriel at Felicia bago magpatuloy sa kasal na gusto nilang gawin. Tamang desisyon ba tong ginawa natin? Talaga bang kailangan muna nating i-postpone ang wedding? Tulalang tanong ni Nina kay Steven. Napabuntong hininga ito. Sa tingin ko, oo. Para maiwasan munang magkita ang dalawa. Isa pa, magiging unfair ako sa'yo kung habang inaasikaso natin ang kasal, occupied ang isip ko sa ginawa ng ama ko sa mami ko. Kahit ayaw nilang pareho na maapektuhan,
Hindi pa rin naiwasan. Yun pa rin ang nangyari. Gusto niyang kausapin ng maayos si Steven, pero parang wala siyang karapatang magtanong. Ang totoo, ayaw niya sa lahat ng mga nangyayari. Ayaw niyang i-postpone ang kasal nila. Gusto ni Nina na matuloy yun, pero wala siyang magawa. Nauna na yung lumabas sa bibig ni Steven. Kaya hindi na siya nakaapela. Isa pa, pakiramdam niya ay wala siyang karapatang mag-demand, lalo pa at ang ina niyang si Felicia ang naninira ng relasyon ng mga magulang nito. Ang mama ni Nina ang naging kabit at pumatol sa future father-in-law na si Uriel. Pagpasok pa lang ni Nina sa bahay, ramdam na ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Hindi na niya hinubad ang heels. Diretso siya sa sala kung saan nakaupo ang mama niya na si Felicia, na para bang matagal na siyang hinihintay. "Nina," bungad nito at bahagyang nakakunot ang noo. "Ano tong nabalitaan ko? Totoo bang na-postpone ang kasal ninyo ni Steven?" Wala siyang sagot. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, pero dahil napakarami at baka mas masasakit pa ng mga salita ang masabi niya. "Nina, anak, kausapin mo naman ako," untag ni Felicia habang tumatayo mula sa sofa. "Anong nangyari? Alam kong alam na ni Steven, pero hindi nyo naman kailangang i-postpone ang wedding ninyo." Huminga ng malalim si Nina at pilit pinapakalma ang dibdib na parang may nag-uunahan na humampas. "Bakit hindi mo itanong sa sarili mo, ma?" Napakurap si Felicia, halatang hindi inaasahan ang lamig sa tono niya. "Aha, anak naman. Ikaw at si Tito Uriel," saad ni Nina. "Kayo lang naman ang dahilan, mama." Nanigas ang katawan ni Felicia. Mula sa pagiging agresibo nitong mga tanong kanina, bigla itong naging maingat. "Anak, hindi na namin tinuloy. Tinapos na namin. Ang totoo, tinigil na namin pareho. Pero nangyari pa rin," mariing sagot ni Nina. "Naloko pa rin kayo? Naging kabit ka pa rin? Maswerte ka pa nga na pinagtatakpan pa namin ni Steven ang mga kalokohan nyo ni Tito Uriel. Kasi, sa totoo lang, hindi sapat na basta nyo na lang tinigil. Hindi sapat na sinabi nyong tinigil nyo na. Kasi nagawa nyo na eh. At hanggang ngayon, kami pa rin ni Steven ang nagbabayad ng mga ginawa nyo. Hindi nyo man lang inisip si Tita Daniela na kung kakayanin niya ba ng puso niya kapag nalaman niya ang mga kataksilan ninyo." Humugot ng malalim na hininga si Felicia at parang sinusubukang humanap ng tamang salita. Pero walang lumalabas. At doon na siya tuluyang napaupo sa sofa, parang biglang naubusan ng lakas. "Hindi mo alam, ma?" sabi ni Nina at may himig ng sakit ang boses. "Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang tumayo sa harap ni Steven kanina at tanggapin na kailangan naming i-postpone ang kasal. Kasi hindi niya kayang maging masaya habang iniisip na niloko ng tatay niya ang nanay niya. At kasali ka ron." Pumikit si Felicia. "Nina, I'm so sorry." Umiling si Nina. "Huwag mong sabihin yan, ma. Nakakainis lang. Parang hindi ka naman sincere." "Kaya nga, tinigil ko na, di ba?" Pakiusap ni Felicia. "Hindi ko ginusto lahat ng gulong to at hindi ko ginustong masaktan kayo." "Pero, ginusto mo si Tito Uriel. Yun na rin yun, ma. Ganun na din yun. Kaya natatawa lang ako sa mga paliwanag mo." Biglang namutla si Felicia. Matagal na katahimikan ang sumunod. Umiwas siya ng tingin. Yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang kausapin si Felicia. Pakiramdam niya, mauuwi na lang sila palagi sa sagutan. "Anak," halos pabulong na sabi ni Felicia. "Tao lang ako." "Tao ka nga, ma," sagot ni Nina. "Pero nanay ka rin. At imposibleng hindi mo alam na masasaktan ako sa ginawa mong desisyon." At yon ang pinakamasakit. Dahil parang nagmahal na lang ang mama niya na hindi siya iniisip at hindi iniisip kung anong tama.
Umupo si Felicia sa tabi niya pero hindi lumapit. Marahil naramdaman nitong hindi pa siya handa. Alam kong mahal ka ni Steven, sabi ng mama niya. Hindi niya ipagpapaliban yon kung hindi kayo mahalaga. Siguro, kailangan lang ng time. Alam ko, sagot ni Nina. Pero kahit sabihin niya pa yon, iba pa rin. Ang sakit ma. Parang kahit anong gawin ko. Kahit gaano ako naging mabuting girlfriend, fiancé, wala akong magagawa sa mga kasalanang hindi ko naman ginawa. Siyempre, parents niya nang involved dito. Ikaw din, kahit nagkamali ka, ginagawa ko pa rin ang lahat para protektahan ka. Kasi ayokong mapahiya ka, ma. Ayokong mas lumala ang gulo at mas makasakit ka ng ibang tao. Hinawakan ni Felicia ang kamay niya habang tumutulo ang mga luha. Alam kong galit ka at karapatan mo naman yon. Pero sana isang araw ay maintindihan mo kung bakit nangyari. No, putol ni Nina. Hindi ko kailangang maintindihan ang dahilan ng panloloko mo. Hindi ko kailangang intindihin kung bakit mo sinira ang pamilya nila. Ang kailangan kong intindihin ngayon ay kung ilang araw, linggo o buwan bago bumalik ang desisyon ni Steven na magpakasal kami, na hindi naiisip ang ginawa niyo ni Tito Uriel. Napayo ko si Felicia. Sinubukan siya nitong yakapin pero lumayo agad siya. Ayaw niya munang magpasuyo rito. Galit pa rin siya sa ginawa nito. Nina, I'm sorry. Hindi ko na malayang aabot sa ganito. Aabot talaga sa ganito? Sagot naman ni Nina. Pag may niloko, may masasaktan. Pag may sinirang pamilya, may mawawasak na plano. Hindi yun hinahayaan ng Diyos, ma. Mama, mahal kita. Kahit anong mangyari. Pero hindi ko pwedeng sabihin tama yung ginawa mo. Tinatanggap ko, sagot ni Felicia habang umiiyak. Anak, kahit masaktan mo ko, tatanggapin ko. Mas gusto kong ilabas mo lahat kaysa itago mo at sirain ka. Huminga siya ng malalim at umakyat na lang sa sarili niyang kwarto. Ayaw niya nang magsalita pa. Pagod na si Nina sa paulit-ulit na paliwanag ng kanyang ina. Kahit naman makinig siya sa saloobin ni Felicia, wala pa ring magbabago at hindi na mababawi ang mga pagkakamali ng mga ito. Habang nakaupo si Nina sa kanyang kwarto, tinitingnan ng prenup photos sa laptop. Nakangiti siya sa larawan pero ngayon nakaramdam siya ng kakaibang sakit. Napaluha siya hindi dahil sa sarili niya kundi dahil sa kabigatan ng lahat ng nangyari. Hindi niya pa naman sigurado pero nag-aalala na siya na baka nagdadalawang isip na si Steven na pakasalan siya. Paano kapag nalaman ni Tita Daniela? Tanong niya sa sarili. Kapag may nangyaring masama sa kanya dahil sa kalokohan ni Mama at Tito Uriel, siguradong magagalit si Steven. Sinasabi niyang okay lang pero alam kong hindi okay sa kanya. Nakabit ang mama ko ng daddy niya at baka iwan niya ako. Nakaramdam na siya ng hiya at guilt. Hindi niya gustong masaktan ang nanay ni Steven na sobrang bait sa kanya. Ayaw niyang maglihim pero kung makakasama sa kondisyon nito ang katotohanan, wala siyang magagawa roon. Sa mga lumipas na araw, hindi na muna sila nagkita ni Steven. Para bang pareho na silang nangangapa sa kanilang relasyon. Pero umaasa siya na sana hindi pa rin mawawala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Umaasa siya na sana ay nandun pa rin yon kahit na malaki ang problemang kinakaharap nila. Nakita ko ang fiancé mo nung nakaraan sa High District. Umiinom kasama yata ng workmates niya. Minsan ay nabanggit ng isa niyang kaibigan. Napalunok siya sa balitang yon pero hindi niya pinahalata na hindi niya yun alam. Oo. Minsan kasi hinahayaan ko talaga siya na mag-night out kasama yung mga colleagues niya. Tumawa naman ito. Kaya nga, ganyan din ako sa asawa ko. Hinahayaan ko na lang din. May tiwala naman ako. Pero yung fiancé mo, lasing na lasing that time. Inaalalayan pa nga ng mga kasama. Oo nga pala. Bakit na-postpone ng kasal ninyo?
Ano bang nangyari? Ayaw niya sanang sagutin, pero naghanap na lang talaga siya ng pwedeng dahilan. Family matters lang. May nangyari kasi sa health ng mama ni Steven, kaya ganun. Kailangan munang itigil. Hindi na rin naman gaanong nagtanong ang kaibigan niya. Pero pagka-uwi ni Nina, hindi niya napigilang tawagan ang fiancé niya. Medyo nag-aalala kasi siya, lalo na ngayon para na silang mga estrangherong takot na mag-update sa isa't isa. Hello? Boses yun ni Steven. Nina! Napakagatlabi siya. Napatawag lang ako. Kasi gusto kong mangamusta. Okay ka lang ba? Narinig niya ang ilang beses na paghinga ni Steven bago muling sumagot. I'm sorry. Agad siyang naluha sa mga salitang yon. Bakit ka naman nagsasorry? Sorry na malamig tayo sa isa't isa. Sorry na nadadamay tayo sa kanilang lahat. Garal-galang boses na sabi ni Steven. Pero sana tandaan mo na mahal pa rin kita. Ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin ko hanggang dulo. Doon na tumulo ang mga luha niya. Ilang linggo niya ring binbit sa kalooban niya ang bigat na yon. Akala talaga ni Nina, sumuko na sa kanya si Steven. Simpleng mga salita lang yon, pero alam niya na panghahawakan niya yon kahit na ano ang mangyari. Sa mga lumipas na araw, unti-unti nilang naayos ni Steven ang sa kanilang dalawa. Kahit paano ay pinilit na lang nilang winawaglit ang kanilang mga problema. Unti-unti rin silang sumasama sa mga gathering. Madalas niyang makita si Uriel, kaya ang nanay niya na mismo ang umiiwas kapag naiimbitahan. Dapat lang dahil ayaw niya nang mas lumalim pa ang ugnayan nito sa kanyang magiging father-in-law. Ayaw nila ni Steven na tuluyang makasira ng pamilya si Felicia. Dahil mas madalas na makita ni Nina si Uriel, may bahagi sa kalooban niya na gusto talaga itong kumprontahin. Lalo na at nakikita niya na tila ito ang mas nagpupumilit na ituloy ang relasyon nito sa nanay ni Nina na si Felicia. Nina! Maingat na bungad ni Uriel at tumayo nang makita siya. Hindi ko inasahan na lalapitan mo ko ng ganito. Kumusta? Kumusta ang mama mo? Kumunot ang noo ni Nina. Hanggang ngayon pa rin ba, mama ko pa rin ang nasa isipan mo? Hindi mo pa rin siya tinitigilan? Hindi nakasagot ang ama ni Steven. Halata ang guilt sa mukha nito. Maaring totoo ang nararamdaman nito para sa kanyang ina. Pero hindi niya susuportahan ang isang pagkakamali at kataksilan. Matagal na akong nakatingin sa inyo ni Mama habang sinisira niyo ang buhay ko at ng anak mo. Mariing sabi ni Nina. Napayuko si Uriel pero hindi na niya kayang makita ang kahit kaunti pang awa rito. Gaano katagal? Tanong ni Nina, walang paligoy-ligoy. Gaano katagal mong niloko ang asawa mo? At gaano katagal kayo ni Mama? Si Mama lang ba? O may iba ka pang naging babae? Hindi ka man lang naawa kay Tita Daniela na alam mong mahina ang kalusugan. Pareho mong sinasaktan ng dalawang babae, Tito. Umupo si Uriel sa harap ng mesa at parang biglang nawala ng lakas ang mga tuhod. Sinapo nito ang sentido at doon lang niya nakitang talagang natitinag ang ama ni Steven. Kilala kita bilang ama ng mapapangasawa ko, sabi ni Nina at puno ng hinanakit. Tinitingala pa man din kita. Tinatrato kita na parang tatay ko, pero hindi sa paraan na kailangan mong makipagrelasyon sa mama ko. At ang nakakainis pa, kahit nahuli ko na kayo, patuloy ka pa rin nangungulit kay mama, na para bang hindi ka nakatali sa marriage niyo ni Tita Daniela. Namungay ang mga mata ni Uriel. Nina, mahal ko ang mama mo. Siya talaga ang mahal ko. Pero kahit na, hindi siyang pinakasalan mo. Hindi siyang asawa mo. Hindi niya napigilan na sabi rito. Hindi ko alam kung anong meron kayo sa past. Pero hindi na mahalaga yon. Hindi na mahalaga dahil may sariling buhay ang mama ko at may sariling buhay ka na rin. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. At doon niya nakita ang hiya, ang bigat,
at ang panghihinayang na parang hindi nito alam na nakakasakit na ito. "Bakit?" tanong ni Nina. "Hindi ko hinihinging maintindihan, pero gusto kong malaman. Anong kulang? Anong dahilan? Ano bang meron sa nanay ko na mas pinili mo kaysa sa asawa mo?" Umiling si Uriel. "Wala namang kulang sa asawa ko. Pero matagal ng laman ng puso ko si Felicia. Kaya nang magkita kami ulit, hindi ko na lang din talaga napigilan." Umalis na lang siya roon at tinalikuran ito. Wala na siyang pakialam sa mga sinasabi ni Uriel. Ang tanging hagad na lang niya, sumuko na ito sa pagmamahal na mali na sa simula pa lang. Pero paano ba nila itatago ang isang lihim na may paraan pa rin para mabunyag kahit anong oras? "Mama, sana wala kang gawing kakaiba," seryosong sabi ni Nina habang bumababa sila ng sasakyan. Marahang tumango si Felicia. "Alam ko, huwag ka mag-alala. Kahit sulyap man lang, hindi ko gagawin." Napabuntong hininga na lang si Nina. Nang mga sandaling yon, hindi pa rin talaga siya mapakali. Pero kung hindi dadalo si Felicia na inimbita ng pamilya ni Steven, mas lalong katakataka na yon. Hindi lang talaga siya mapalagay. Pakiramdam niya kasi ay may mangyayari na hindi maganda. Pero mukhang alam niya na agad ang damdaming yon kung para saan. Nakahawak sa pintuan si Nina kasama si Steven. At hindi makapaniwala sa nangyayari sa sala. Ang dating tahimik na bahay ay puno ngayon ng sigaw at galit. Ang boses ni Daniela Andrade ang umaalingaw-ngaw sa buong espasyo. "Lahat kayo! Nagsabwatan para lokohin ako?" Sigaw ni Daniela. At yun ang unang beses na nakita niyang nawala ang pagkahinhin nito. Para bang bawat salita ay bakal na tumatama sa dingding, sa kisame at sa puso ni Nina. Hindi niya alam kung paano nito nalaman, pero may duda siya kung ano ang ipinaghihimutok nito. Matalim na tumingin si Daniela kay Felicia. At bago pa nila mapigilan, nasampal na ng ina ni Steven ang kanyang ina. "Daniela!" Awat agad ni Uriel sa asawa nito. Sinubukan din umawat ni Steven, pero galit na galit si Daniela. Nabilis ang paghinga at parang wala nang pakialam sa iba. "Lahat kayo! Lahat!" sigaw ni Daniela. "Pinagkatiwalaan ko ang bawat isa sa inyo. Matagal nyo na palang alam, Steven? Nina, kung hindi ko pa nahuli sa cellphone ni Uriel, hindi ko pa malalaman na ako na lang pala ang hindi nakakaalam sa lahat ng to. Ano, kinonsinti niyo silang dalawa sa pagtataksil nila?" Sinubukang hawakan ni Steven ang sarili nitong ina. "Mommy, please, huminahon ka. Makakasama to sa puso mo. Hindi ko gustong itago pero alam ko magiging ganito ang reaksyon mo kapag nalaman mo. Hindi namin sila kinukonsinti ni Nina. Talagang hindi lang namin alam kung paano sasabihin sa'yo." Nanginig si Nina habang umiiyak. Hindi siya makapagsalita. Hindi maipagtanggol ang sarili. Nahihiya siya dahil sa nanay niyang si Felicia na nagdulot ng problema. Tiningnan niya si Daniela na hingal na at mukhang unti-unti nang sumasama ang pakiramdam. Labis ang awang nararamdaman niya para rito. "Tita Daniela, sorry po." Mahinang bulong ni Nina, pilit na lumapit ngunit umatras agad ito. "Huwag! Huwag kang lumapit!" sigaw ni Daniela at ang luha ay parang ilog na umaagos. "Nasira ang pamilya namin dahil sa mama mo." Hindi niya na napigilan ang mga hikbi. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto ni Nina na humingi ng tawad ng paulit-ulit. Pero mukhang sarado na ang puso't isipan ng ina ni Steven. Maya-maya ay biglang sinapo ni Daniela ang dibdib na parang naninikip yun. Suminghap ito at napadaing. Doon na biglang nataranta ang lahat. Hindi na rin alam ni Nina ang gagawin nang buhati ni Uriel ang asawa nito. "Steven!" saad ni Nina at agad na sumunod. Pero hindi na siya mapansin ng mga ito.
Ni hindi alam ni Nina kung paanong nakarating sila sa ospital. Basta ang tanging nagawa niya na lang ng sandaling yun ay umiyak ng umiyak para sa ina ni Steven. Ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor. I'm sorry to say this pero critical ang kondisyon ni Mrs. Andrade. Nasa comatose state na siya at I suggest na kailangan na agad ng heart transplant as soon as possible. Mas lalong naiyak si Nina. Sinubukan siyang yakapin ng inang si Felicia na labis ang pagka-guilty. Ngunit hindi niya ito hinayaan. Nang tingnan niya si Steven, galit na galit ito sa sariling ama at hinigit ang kuwelyo. Mabuti na lang at may mga umawat. Nanginginig na rin kasi si Nina sa labis na emosyon na nararamdaman. Steven, tawag ni Nina rito pero hindi naman siya nililingon. Ilang sandali pa ay dumating ang ibang pamilya ng mga Andrade. Galit na galit ang mga ito at tinataboy sila ni Felicia. Umalis na kayo rito! Malakas na bulalas ng kapatid ni Daniela. Lalong-lalo ka na, Felicia! Ikaw ang dahilan kung bakit critical ngayon ang kapatid ko. Kaya walang nagawa si Nina kundi ang umuwi kasama ang kanyang ina. Nilingon niya pa si Steven pero hindi naman siya nito pinigilan. Halata ang pagod, galit at stress sa mukha nito. At pakiramdam ni Nina, damay na rin siya sa dahilan kung bakit nangyari yon sa mama nito. Naiintindihan niya kung bakit iniingatan ng pamilya nito si Daniela. Una pa lang, mahina na talaga ang puso nito. Kahit nang ipagbuntis noon si Steven sa pamamagitan lang din ng surrogate mother. Pagkatapos ng araw na yon, parang tahimik din na natapos ang kanilang pagsasama. Walang komprontasyon at walang kahit ano. Balita ni Nina, naging abala si Steven na asikasuhin ang mama nito at ang operasyon. At hindi na siya nangulit. Alam niya ang mga dapat gawin dahil mukhang imposible na ang lahat para sa kanilang dalawa ng binata. Tahimik na ang mundo ni Nina. Ang dating abalang buhay, puno ng tawanan, tawag ng suppliers at excitement sa kasal, ngayon ay napalitan ng katahimikan na halos nakakasakal. Hindi niya alam kung paano magsimula sa umaga. Nagigising siya sa sarili, tinitingnan ang kisame at nagtataka kung paano natapos ang lahat sa ganoong paraan. Ang engagement nila ni Steven ay opisyal nang tinapos. Siya na mismo ang magtatapos. Ayaw niyang mauna ito, alam niya rin naman na doon na sila mapupunta. Nina, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang engagement ring na ngayon ay nakatabi lang sa drawer. Parang wala na. Parang lahat ng pangarap natin ay natapos na rin. Bawat daliri niya, bawat alaala ng ring, bawat larawan sa phone, lahat ay paalala ng isang mundo na nawala mula sa kanya. Sa mga sumunod na araw, tahimik pa rin si Nina. Ipinagkakait ang sarili sa mga social media. Hindi nagpo-post, hindi nag-check ng messages, at pinipilit iwasan ang lahat ng tao, pati ang pamilya. Anak, nagluto ako. Subok ni Felicia sa kanya nang makauwi siya. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Halika, kumain ka na. Napabuntong hininga siya. Kumain na ako sa labas, ma. Bahagya naman itong nalungkot. Ganun ba? Nagkaroon na ng lamat ang relasyon nilang mag-ina. Noon ay okay na okay sila. Magkasundo sila sa lahat ng bagay ni Felicia. Gayunpaman, pagkatapos ng mga nangyari, hindi niya alam kung kaya niya pa bang ibalik sa dati ang lahat. Sa bawat hakbang sa labas ng bahay, ramdam niya ang paniniktik ng mga mata ng tao. O baka sa isip lang niya. Parang bawat kilos ng katawan niya ay sinusubaybayan at hindi niya alam kung bakit. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa bench sa park ng mag-isa. Bakit ako ang dapat sumalo sa lahat ng nangyari? Ang sakit. Hindi naman kami ang nagkasala, pero parang kami pa ang mas naparusahan. Sa gabi, nakaupo siya sa kwarto at nakatingin sa bintana.
Ang lungsod sa labas ay puno ng ilaw, pero para sa kanya, madilim na ang paligid ngayong wala na si Steven sa buhay niya. Hindi lang sakit ang naramdaman niya. Nakaramdam din siya ng hiya. Bawat tanong mula sa mga kaibigan, bawat tingin mula sa kamag-anak, bawat komentaryo sa social media, lahat ay parang nagpapakita sa kanya ng pagkabigo at kahihiyan. Sino ba talagang may kasalanan dito? Bulong niya sa sarili. Ako ba? O sila? Hindi niya alam kung paano ihiwalay ang galit sa sakit sa hiya. At sa bawat gabi, ito ang nagiging kumot niya kasama ang mga luha sa bawat tahimik niyang pag-iyak. Kumusta si Tita Daniela? Tanong ni Nina isang beses sa kaibigan niyang nurse na nagtatrabaho kung saan nakakonfine ang mama ni Steven. Sumagot naman ito. Huwag kang mag-alala, naoperahan na siya. Ang rinig ko ay stable na kalagayan. Maswerte sila na saktong nakahanap na sila ng hinihintay nilang puso. Tumulo agad ang mga luha ni Nina at napapikit. Salamat naman. Palagi kong pinapanalangin na sana'y maging okay na siya. Sa lumipas na panahon, yun lang ang labis na hiniling niya sa Diyos. Sa lahat ng mga nangyari, si Daniela ang pinaka-inosente sa lahat. Alam ni Nina na mahal ni Steven ang sarili nitong ina, kaya ayaw niyang may mangyaring masama rito. Si Steven, hindi mo kukumustahin? Tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga si Nina. Nag-move on na ako, Lara. Well, sasabihin ko pa rin para mapanatag ka, saad nito sa kanya. Palagi ko siya nakakasalubong dito sa ospital. Gwapo pa rin naman, pero nawala na yung dating glow nung kayo pa. May balbas na at parang laging stress. Pero kahit ganon, gwapo pa rin. Parang daddy. Naiiyak si Nina kanina, pero hindi niya napigilang matawa sa mga sinasabi ng kaibigan niya. Ewan ko sa'yo, kaya ang seloso ng asawa mo kasi ganyan ka. Napahalakhak ang malokong si Lara. Bakit? Masama na bang gamitin ang freedom of speech? Gwapo naman talaga at daddy na daddy ang datingan ng Steven mo. Saka isa pa yung asawa ko, palaging nagsiselos. 3 na ngang anak namin . Alam niya namang sa kanya lang ako bubukaka. Hindi na napigilan ni Nina ang tawa. Kahit mabigat ang kalooban niya, mabuti na lang at may mga kaibigan siyang handang magpatawa sa kanya. Sa gitna ng lahat, sinubukan niyang maghilom ng tahimik. Lumakad siya sa parke, nagbabasa ng libro, nakikinig ng music at panay ang pag-travel. Napangiti ang kanyang ina nang makauwi siya mula sa trip niya sa Switzerland. Gayunpaman, may pag-iingat pa rin sa bawat kilos nito. Anak, nakauwi ka na pala. Nagluto ako ng pagkain para sa'yo. Sandali siyang natigilan sa pag-akyat ng hagdan. Nang lumingon siya kay Felicia, nakita niya ang umaasang mga mata nito. Sige, kakain ako mama. Mahina niyang sabi. Agad na nautal ang kanyang ina. Talaga? Ipaghahain kita. Marahan siyang tumango. Mama, sa maleta ko na pink nga pala. Mamaya pakialaman niyo po yun. Lahat po ng mga nandun pasalubong ko po sa inyo. Hindi siya nagmadali. Hindi niya ine-expect na sa isang gabi, mawawala lahat ng sakit at magpapatawad agad. Pero bawat araw, bawat hakbang, bawat paghinga, unti-unti siyang natututo. Tahimik ang silid ng opisina ni Nina habang siya ay nakaupo sa harap ng computer. Sa mga nakalipas na taon, mas nag-focus na lang siya sa trabaho, sa kaibigan at sa pagbuo ng bagong bersyon ng kanyang sarili. Sa umpisa, mahirap. Hirap kalimutan ng puso niya si Steven. Mahal niya pa rin naman ang binata. Hindi yun mawawala, pero nasanay na lang talaga siguro siya na wala na ang binata sa tabi niya. Nina, need mo pa ba ng tulong sa presentation? Tanong ni Maya habang naglalakad papunta sa kanyang desk. Ngumiti si Nina. Salamat Maya, pero kaya ko na. Gusto ko lang matapos to ng maayos. Habang nagtatype ng report,
unti-unti niyang naramdaman ang kontrol sa sarili niya. Ang dating kahinaan sa bawat emosyon ay unti-unting napapalitan ng determinasyon. Puro ka trabaho, Nina. Halika, sama ka sa amin. Nakangiting paanyaya ng isang kasama niya sa opisina. Mag-bar kami, sama ka na. Tiningnan niya ang mga gamit. Wala naman sigurong masama na magliwaliw paminsan-minsan. Kaya sa bandang huli, sumama na lang din si Nina. Sa loob ng bar, bahagya siyang uminom. Nakipag-usap na lang siya sa mga kasamahan at hindi na sumayaw. Nasa kabilang table yung ex mo, Nina. Sigaw ng isa niyang kasamahan. Biglang nanginig ang kamay niya na may hawak na baso. Ano naman? Tinawanan siya nito. Wow, walang pakialam. Move on ka na? Wala na palang epekto? Mabuti naman. Nakita ko kasama niyang mga kaibigan niya doon. May katabi pang ang babae. Ilang taon na ba ang lumipas? 4? Ayaw nang bilangin ni Nina. Sinikap niyang makalimot kahit alam niyang imposible. Kung magkita man sila, siguro ay magsisikap na lang siyang maging civil dito. Tinapos ni Nina ang huling shot. Guys, uuwi na ako. Magmamaneho pa ako. Inasar pa siya ng mga kasamahan niya pero hindi niya nalang pinansin. Bago lumabas, pumunta muna siya sa banyo. Nang makapagbawas at makapag-ayos, saka naman siya lumabas. Pero parang tumigil ang mundo niya nang sa kabilang aisle, lumitaw si Steven na 4 na taon niya nang hindi nakikita. Hindi niya alam kung anong ire-react. Hindi rin makapagsalita si Nina. Kaya umiwas na lang siya at nilampasan ito. Pero natigilan siya nang hawakan nito ang kamay niya, na agad naman itong binitiwan nang lumingon siya. Kumusta ka na? Tanong ni Steven. Hindi niya akalain na yon ang magiging pinakamasakit na mga salitang matatanggap niya pagkatapos ng 4 na taon. Naninikip na agad ang dibdib niya. Wala silang naging closure o kahit simpleng pag-uusap noon. Basta na lang silang naghiwalay. Parang tahimik na naintindihan na may mga bagay na hindi na pwede sa kanila. Okay lang, tipid na sagot ni Nina. Gusto niyang magtanong kung kumusta na ito, ang ina nitong si Daniela, pero nahihiya siyang gawin yon. Mata man siyang tiningnan ng binata. Namumula ka. Lasing ka ba? Kaya mo na bang umuwi? Mas lalong nasaktan ang puso ni Nina sa mga tanong na yon. Naluluha agad siya at sinikap niya na pigilan. Ayaw niyang makita ni Steven na umiiyak siya. Ayaw niyang makita nito ang paghihina niya sa lahat ng mga nangyari. Na pagkatapos ng 4 na taon, ito pa rin ang nasa puso niya at walang kahit na sinong iba. Bago pa muling makapagtanong ang binata, tinawag na ito ng kasamang babae. Steven! Napasinghap si Nina. Hinahanap ka na ng girlfriend mo. Aalis na ako. Bago pa siya mapigilan ni Steven, umalis na siya. Nang makarating sa sasakyan, doon niya palang pinakawalan ang mga luha. Sinapo ni Nina ang mukha at mahinang humikbi. Naiiyak si Nina sa mga nangyari noon na alam niyang hindi na mababawi at mababalikan. Naiiyak siya sa nangyari sa kanilang relasyon. Naiiyak siya na pagkatapos ng lahat, hindi pa rin talaga siya nakakalimot. Samantalang mukhang nakausad na si Steven. Sa mga lumipas na araw, sinikap niya ulit na maging maayos. Pero hindi niya alam kung anong gusto ng tadhana. Hindi niya alam kung bakit may mga binabalik sa buhay niya na bahagi na ng nakaraan. Isang araw, nasa isang shop siya ng pre-love luxury bags. Nandoon kasi siya para bumili ng bag. Sobra na siyang nagtatrabaho kaya gusto niya namang i-treat ang kanyang sarili. Pero habang namimili, nagulat siya nang makita kung sino ang pumasok. Sa bungad ng shop, nandoon si Daniela na ina ni Steven. Pareho silang nagulat nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Gusto niya nang umalis, hindi niya alam ang dapat gawin. Natatakot siya na baka may mag-trigger siyang damdamin kay Daniela. Gayunpaman, masaya siya na nakitang okay ito
at mukhang mas maayos kesa noon. Sa ilang sandali, hindi sila nagpansinan. Inasikaso na rin kasi ito ng staff doon. Pero sa gilid ng kanyang mga mata, nararamdaman niya ang pagsulyap-sulyap ni Daniela sa kanya. Hanggang sa mukhang hindi na ito nakatiis at lumapit na. "Nina," malumanay na tawag nito sa kanya. Parang tatalo ng puso niya sa sobrang kaba. "Ma'am?" "Ma'am?" tanong ni Daniela. "Sa pagkakaalala ko, tita ang tawag mo sa akin. Kumusta ka na?" Napalunok siya, hindi makapaniwala na tinatanong siya ng ina ni Steven. "Okay lang naman po. Kayo po, kumusta po kayo?" "Okay din naman," sagot ni Daniela at may kaunting ngiti sa mga labi. "Naging okay na ang pakiramdam ko simula nang mapalitan ng puso ko. Iha, pagkatapos nito, pwedeng sumama ka sa akin. Join me with lunch. Gusto ko rin na makausap ka." Agad niyang itinago ang mga nanginginig na kamay. Hindi niya alam kung anong mga pag-uusapan nila. Pero tumango na rin naman siya dahil may bahagi kay Nina na gustong makausap ang ginang. Nang pareho na silang makapili ng bag, pumunta na nga sila sa isang restaurant. Kinakabahan pa rin talaga si Nina pero sinusubukan niyang maging kalmado. "So, kumusta ang mama mo?" tanong ni Daniela. Napalunok si Nina. "Nasa bahay po siya. Abala sa online business niya po." Marahan itong tumango habang hinahalo ang salad nito. "Naiilang ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Matagal na akong walang hang-up sa inyo. Alam kong masama ang mga nangyari noon, pero hindi naman ako ganun kasama para hindi magpatawad. And as you can see, maayos na ang buhay ko. I'm healthy at hiwalay na rin kami ni Oriel." Nagulat siya sa impormasyong yon, pero hindi rin naman alam ni Nina kung ano ang dapat na maging reaksyon. Sa loob-loob niya, mas maiging hiniwalayan na nga nito ang asawa. Si Oriel din naman kasi ang punot dahilan ng mga nangyari noon. "Galit pa rin ako sa mama mo," mahinang pag-amin ni Daniela. Marahang tumango si Nina. "Naintindihan ko naman po, tita. Malaki po ang ginawang kasalanan ng mama ko. Alam niya rin po na nagkamali siya, pero nagsisisi na siya. Pero kaya kong maging civil sa kanya," dugtong ng ginang. "Para sa'yo. Dahil somehow, tinrato pa rin kita na parang anak ko. Kaya kong maging civil para sa inyong dalawa ni Steven." Kumabog ang dibdib ni Nina at bahagyang napailing. "Hindi na po ninyo kailangan pilitin pang sarili ninyo. Tanggap po namin ni Mama kung hindi mo po kami mapatawad. Isa pa, wala na naman po kami ni Steven. Wala na rin pong rason para pagtiisan mo po na makita ang mama ko." Tumaas ang mga kilay ni Daniela. Bakit? May boyfriend ka ng bago?" Napasinghap siya sa tanong na yon. Wala pa po, tita." Napakagatlabi si Nina. Gusto niyang dugtungan pero ayaw niyang isipin ni Daniela na hindi pa siya nakakalimot sa anak nito. Maya-maya ay naging tahimik na ulit. Nang magpaalam na, nagulat si Nina nang yakapin siya ni Daniela. "Alam ko na mga taon na ang lumipas. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ninyo tinagong dalawa ni Steven noon. At gusto kong malaman mo na hindi kita sinisisi. Nadala lang ako ng emosyon ko at kahit na marami na ang nangyari, ikaw pa rin ang daughter-in-law na paboritong-paborito ko." Hindi niya napigilang mapaluha. Akala ni Nina na hindi niya na ulit maririnig yon. Kahit na hindi na sila ni Steven. Si Daniela pa rin ang pinapangarap niyang maging mother-in-law. Pagkatapos ng usapan na yon, parang may nawalang tinik sa kanyang dibdib. Isang araw, naglakad si Nina patungo sa counter. Nag-order ng kape at habang iniikot ang mata, napatingin siya sa isang pamilyar na mukha. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mas mabilis, hindi sa takot o galit,
kundi sa kakaibang damdamin. Steven, bulong niya sa sarili at hindi makapaniwala na nandoon ito. Lumingon sa kanya si Steven na para bang inaasahan na agad nito na nandoon siya. Nina! Napalunok si Nina. Ang last nilang pagkikita ay sa bar pa at agad niya itong iniwasan. Ngunit pagkatapos ng pag-uusap nila ni Daniela, bahagyang nakahanap ng kapanatagan ang kanyang puso. "Kumusta ka na?" tanong ni Nina. Bakas ang gulat sa mukha ni Steven at naglakas loob na humakbang papalapit sa kanya. Ayos lang. Ikaw, pwede ba tayong mag-usap? "Baka magalit ang girlfriend mo na kasama mo ko. Ex mo na ako." Huminga ito ng malalim. Wala naman akong girlfriend. At kailan ba kita naging ex? Naghiwalay ba tayo? Nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Naghiwalay sila, yon ang alam ni Nina. Wala silang closure pero sa 4 na taon na wala sila sa piling ng isa't isa, alam niyang tuluyan ang nawasak ang kanilang pagsasama. Kaya ngayong humirit ng ganun si Steven, tila nagwawala ang puso niya. Hindi siya mapakali at nanlalamig siya sa sobrang kaba at kaunting saya. Nawala ako ng 4 na taon pero wala akong sinabing hiwalay na tayo. Seryosong sabi ng binata. Itinago niya sa irap ang tunay na nararamdaman. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo sa sarili mo na naghiwalay tayo. Na-cancel ang wedding natin at wala na talagang pag-asa para sa ating dalawa." Paano kung sabihin kong meron pa? Paano kung sabihin kong umaasa pa ako na baka sa bandang huli tayo pa rin talaga? Malumanay at punong-puno ng pagsusumamo na tanong ni Steven. Mata man niya itong tiningnan. Hindi niya ito maintindihan. Sa pagkakatanda ni Nina, ang binata naman ang unang tumalikod at hindi siya. Pero hindi na siya nagpumilit noon dahil alam niyang malala ang gulo na mayroon ang kanilang mga pamilya. Parang hindi siya makahinga nang dumampi ang kamay nito sa bewang niya hanggang sa bumulong si Steven sa kanyang tenga. "I missed you. Kailan ka babalik sa akin?" Agad niyang pinunasan ang mga tumulong luha. Nakakahiya na ganoon pa sila at malapit sa counter. Kaya pinaupo na muna siya ng binata. Nakatabi ito sa kanya at kulang na lang kandungin siya sa sobrang lapit. "Kung makapagtanong ka ng ganyan, para namang hindi ikaw ang nang-iwan sa ating dalawa." Garal-galang boses na sumbat niya rito. Yumakap si Steven ng patagilid. "Naglaylo muna ako para kay mama. Pinalipas at pinahupa ko muna para sa ating dalawa. Pero sa bawat araw na wala ka, para akong walang direksyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko." Napanguso siya kahit naluluha. "Mabuti nga sa'yo." Humalakhak si Steven at suminghap sa pisngi niya. "Tuwang-tuwa ka na nahihirapan ako, Nina." "Oo," mariin niyang sagot dito. "Dahil pinahirapan mo rin ako. Nang nasa ospital tayo, akala ko galit na galit ka na pati sa akin. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Ayaw mo kong pansinin, pero hindi na rin naman ako nangulit. Kasi naiintindihan ko na kailangan ka ng mommy mo na maraming nangyari noon." Tumango si Steven at inayos ang buhok niya. "At ngayon, okay na siya. Naghiwalay na sila ni Daddy. Kahit paano, binubuksan niya na ulit ang tungkol sa atin. Kaya wag mo sanang isipin na hindi okay sa kanya. Nakapagpatawad ng mommy ko at gusto niyang ituloy pa rin natin ang naudlot noon." "Paano kung ayoko?" Pagpapakipot niya pa. Hinawakan agad ni Steven ang kamay niya at hinimas kung nasaan ang singsing noon. "Nasaan ang singsing? Tinapon mo?" Napairap naman siya. "Mukha bang kaya kong itapon yun? Sayang yun. Sana binenta ko na lang. Nasa drawer lang. Pero ayaw kong suotin. Ayoko na kasi magpakasal sa lalaking may ibang babae." Napasimangot naman ito. "Ibang babae? Wala nga. Sino tinutukoy mo? Yung kasama ko sa bar? Colleague ko lang yun. Wala namang magkaka-interes sa akin. Kahit na 4 na taon tayong walang komunikasyon, hindi ko sinasabi sa iba na hiwalay na tayo. Para sa akin, girlfriend pa rin kita. Sa'yo pa rin ako ikakasal.
Ikaw lang naman tong nag-cancel ng lahat at tinapos ang sa ating dalawa. Hindi mo man lang ako tinanong. Gusto niyang pigilan ng tawa pero natatawa talaga siya sa mga himutok nito. Ang bigat na dinala nila ng ilang taon, parang bula na lamang na biglang naglaho. Hindi na lang niya napigilang mapangiti, mahal na mahal niya pa rin talaga si Steven. Simula ng araw na yon, muli silang nagkabalikan ni Steven. Para silang galing sa bagong ligawan at bagong magkasintahan. Naging masaya ulit sila sa kanilang pagsasama at pagkikita. Habang nasa kondo ni Steven, nagulat si Nina nang may isuot itong singsing sa daliri niya. Kasama ang isa pang singsing na binigay ng binata noon sa kanya. Steven, para saan tong isa pang singsing? Tanong niya. Para sa bagong simula, Nina. Napabuntong hininga ito at mahigpit siyang niyakap. Handa ka na bang magsimulang muli? Sa isang bagong simula, sa isang pag-ibig na malaya, tapat at puno ng tiwala. Gusto kong piliin ka ngayon nang walang guilt at nang walang pressure, kundi dahil gusto ko dahil ikaw ang pipiliin ko. Napanganga si Nina. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya napigilang lumuha sa mga salita ni Steven para sa kanya. Huminga si Nina ng malalim. Steven, oo, palagi ang magiging sagot ko sa'yo. Oo, gusto kong piliin ka rin. Ngayon, malaya ng buong puso at dahil gusto ko rin, hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa atin. Ngumiti si Steven at bahagyang napaiyak sa tuwa. Ramdam ni Nina ang init ng sandaling yon, ang pag-ibig, ang tiwala, at ang bagong simula na kanilang pinili ng magkasama. Pagkatapos ng proposal na yon, hindi na pinatagal ang preparation sa kasal nila ni Steven. Tumulong na rin sina Daniela at Felicia para roon. Sure ka ba na hindi na galit ang mami mo sa mama ko? Tanong ni Nina habang tinatanaw ang dalawang ginang na nag-uusap. Niyakap siya ni Steven mula sa likod. Madaling magpatawad si mommy. Kilala mo naman siya. Siguro kailangan lang talaga ng panahon. Tingnan mo sila ni Daddy. Civil na lang din talaga sila sa isa't isa. Pero tanggap ko na hindi na sila magkakabalikan. Ngayon, nasa UK na si Daddy, kasamang iba naming kamag-anak. Bumibisita na lang siya rito paminsan-minsan. Na-realize niya rin kasi na ginulo niya ang buhay ng mga nanay natin. Bahagya siyang naghihinayang. Alam niyang masayang lumaki si Steven dahil buo ang pamilya nito. Pero masisira rin pala dahil sa pag-ibig na hindi tama. Nang sa wakas ay makapaglakad na siya sa altar, hindi niya mapigilan ang mga luha. Naalala ni Nina lahat ng mga pinagdaanan nila. Kung iisipin, parang wala ng pag-asa. Subalit sa bandang huli, pinili pa rin nila ang isa't isa. Ipinagpatuloy pa rin nila ang pagmamahalan na akala nila ay muntik ng matinag ng kanilang mga pinagdaanan. Nina, panimula ni Steven sa vow nito. Sa pinakamadilim na panahong dumating sa akin, hindi mo ko iniwan. Kahit na itinulak kita palayo, kahit nang sinabi kong i-postpone natin ang kasal, nanatili ka pa rin. Napaluha si Nina. Akala ko noon, patuloy ni Steven, kapag nasaktan ng pamilya, wala ng paraan para ayusin. Akala ko hindi ko kayang magmahal habang ramdam ko ang bigat ng ginawa ng tatay ko. Pero mali ako, kasi kahit gaano kabigat, habang hawak ko ang kamay mo, gumagaan ang mundo. Kumirot ang dibdib ni Nina, pero mas sa tuwa at hindi sa sakit. Minahal mo ko, sabi ni Steven habang naluluha. Hindi dahil perpekto ako, hindi dahil perpekto ang pamilya ko. You loved me in the middle of chaos, and I realized hindi ko kailanman kailangan ng perpektong mundo. Kailangan lang pala kita. Napatakip si Nina sa bibig. Hindi alam kung paano pipigilan ang pagluha. Today, sabi ni Steven habang hawak ang kamay niya. Ipinapangako kong pipiliin kita kesa sa aking takot. Pipiliin ka kaysa sa mga pagdududa ko. Pipiliin ka sa kabila ng mga anino ng nakaraan. I promise na kahit dumating pa ang panibagong unos, hindi na kita iiwan. Hindi kita iiwasan. Hindi ko sasabihing magpapahinga muna tayo.
Pakakasalan kita araw-araw. Dagdag ni Steven. Sa maliliit na paraan, sa tahimik na paraan, sa hindi perpektong paraan, at hanggang sa huling hininga ko, mamahalin pa rin kita, Nina. Asawa ko. Hinikpitan ni Nina ang hawak sa mikropono. Pinunasan niyang luha, pero bumabalik at bumabalik pa rin talaga. Steven, asawa ko. Ang totoo, nung sinabi mong kailangan nating i-postpone ang kasal, parang gumuho ang mundo ko. Pero alam mo kung ano ang mas matimbang kaysa sa sakit na nararamdaman ko? Mas minahal ko ang tapang mo, ang honesty mo at ang willingness mong harapin ang sugat ng pamilya mo. Napasinghap si Steven at napapikit. Mas lalo itong napaiyak habang hawak ang kanyang kamay. Pinili kita, patuloy ni Nina. Pinili kita ngayon at muli kitang pipiliin sa mga araw na hindi natin maintindihan ng mundo, sa araw na may sakit, sa araw na napapagod tayo, at sa bawat araw na kailangan nating bumalik sa simula. I promise na hindi kita iiwan sa mga oras na kumakapit ka lang. I promise na hindi ko hahayaang sirain tayo ng nakaraan ng magulang natin. And I promise, hanggang huling araw ng buhay ko, ikaw ang pipiliin ko. Steven, hanggang huli, ikaw palagi. Maya-maya ay nagpalitan na sila ng mga singsing. Pareho silang napangiti. With the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Steven, you may now kiss your bride. Huminga ng malalim si Steven. Hinawakan ang mukha niya at hinalikan siya ng buong suyo. Hindi sila nagkatuluyan dahil perpekto sila. Nagkatuluyan sila dahil pinili nila ang isa't isa kahit hindi madali. Nang humarap sila sa mga bisita nila, pareho silang napangiti. Napasulyap si Nina kina Felicia, Uriel at Daniela. May naging sigalot man ang mga ito, nagsama-sama pa rin para sa kanila. Para saksihan ang pagsasama nilang dalawa ni Steven. Niyakap siya ni Felicia. Masaya ako para sa iyo, anak. Sorry pa rin talaga sa mga nagawa namin noon. Sorry na naudlot pa ang lahat dahil sa pagiging makasarili namin. Gumanti naman siya ng yakap dito. Okay na mama, maayos na naman ang lahat at mag-move forward na lang tayo. Napatingin si Nina kina Daniela at Uriel. Masaya siyang binati ng mga magulang ni Steven. Mahina na lang siyang tumawa nang humihingi na agad ng apo. Yun naman ang goal nilang mag-asawa. Gusto agad nilang magkaanak, kaya sure siyang gagawin agad nila yon. Pag uwi po namin galing honeymoon, make sure na buntis na po ang asawa ko. Natatawang sabi ni Steven. Bahagya niya naman itong kinurot. Nakakahiyang pag-usapan yon sa harap ng mga magulang nito. Kaya yon at tinawanan na lang sila. Pero napagtanto niya na wala naman sigurong dapat na ikahiya. Mag-asawa na naman sila ni Steven. Nang sabay silang lumabas sa aisle bilang mag-asawa, hawak ang kamay ng isa't isa, pareho nilang alam na hindi na sila naglakad palayo sa problema. Lumakad sila patungo sa walang hanggan nang magkahawak kamay hanggang wakas. Ang kwento ni Nina ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng tiwala, pagpili at pagpapatawad sa sarili. Ipinapakita nito na kahit gaano kasakit ang mga pagkakamali at lihim ng iba, may kapangyarihan tayong bumangon at magdesisyon para sa ating sariling kaligayahan. Nagpapaalala rin ito na piliin sana natin na manatiling gumawa ng tama, na mas pairalin ang moralidad kaysa sa ating mga kagustuhan, na mas paganahin ang isipan kaysa ang damdamin. Nang sa gayon ay hindi natin masaktan ang ating mga sarili sa bandang huli at makasakit ng ibang tao na malapit sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.